Mga kababayan, huwag ninyong palalamigin ang telepono ninyo ngayon dahil bukas, Mayo 27, 2026, may malaking pagbabago na darating para sa bawat SSS pensyonado sa buong Pilipinas. Ang 3,000 piso na dagdag na pensyon ay opisyal na at ang bagong disbursement schedule ay nakakonfirm na sa system ng SSS. Ngunit narito ang nakakatakot na katotohanan. Marami sa ating mga minamahal na seniors ang hindi pa alam na may karapatang pera sila na hindi pa nila natatanggap buwan-buwan. May mga nakakalimot sa ACOP, may mga hindi naka-enroll sa tamang payment channel, at may mga tumatanggap ng maling halaga ng pensyon nang walang nagsasabi sa kanila tungkol dito. Kung kayo ay 60 o pataas at miyembro ng SSS, manood kayo ng buong video na ito dahil ang bawat segundo ng impormasyong ito ay katumbas ng libo-libong pisong maaaring mapunta sa inyong bulsa simula bukas. Mga kababayan nating mga mahal na senior citizens, maligayang pagdating sa inyong pinakaimportanting video ngayong linggo. Bago pa man tayo magsimula, nais ko munang sabihin sa inyo na ang lahat ng impormasyong ibabahagi ko ngayon ay hindi hango sa chismis, hindi hango sa social media rumors, at hindi hango sa mga mensaheng padala-padala sa group chat. Ito ay batay sa opisyal na anunsyo ng Social Security System ng Pilipinas at sa mga pagbabago na epektibo na simula ngayong taon. Kaya kung kayo ay 60 o higit pa, miyembro ng SSS at kasalukuyang tumatanggap ng buwanang pensyon o malapit ng mag-retire, pakinggan ninyo ang bawat salita sa video na ito ng mabuti. Ito ang uri ng impormasyon na sana ay may nagsabi sa inyo noon pa, ngunit huli pa rin ay hindi. Narito na tayo ngayon at titiyakin nating wala kayong mapalampas na kahit isang piso ng inyong pinaghirapang kabayaran. Bukas, Mayo 27, 2026, ang maraming SSS pensyonado sa buong bansa ay magsisimulang makita ang pagbabago sa kanilang natatanggap na buwanang pensyon. Ang bagong disbursement cycle para sa updated na halaga ay magsisimula na nito at ang napakaraming seniors ang hindi pa handa para dito, hindi dahil sa kapabayaan, kundi dahil sa kakulangan ng impormasyon. Iyan ang eksaktong dahilan kung bakit tayo nandito ngayon. Pag-usapan natin ang lahat. Pag-usapan natin ang tamang halaga, ang tamang schedule, ang mga kondisyon, ang mga benepisyo na hindi ninyo alam, at ang mga posibleng bitag na kailangang iwasan. Una sa lahat, pag-usapan natin ang detalyado ang 3,000 piso na dagdag na pensyon na maraming beses nating narinig ngunit hindi pa lubos na nauunawaan. Noong nakaraang mga taon, inanunsyo ng pamahalaan ang isang serye ng pension adjustments para sa lahat ng qualified na SSS pensyonado sa buong Pilipinas. Ang layunin nito ay simple, tulungan ang ating mga lolo at lola, ang ating mga ama at ina, at ang lahat ng ating mga seniors na makayanan ang patuloy na pagtaas ng halaga ng buhay. Ang pagkain ay nahal na, ang gamot ay nahal na, ang kuryente at tubig ay patuloy na tumataas. At ang pamahalaan ay kinikilala na ang dating halaga ng pensyon ay hindi na sapat para sa pangunahing pangangailangan ng isang senior na Pilipino. Ngayon, nandito ang bagay na kailangan ninyong maunawaan ng malinaw. Ang 3,000 piso na ito ay hindi iisang paraan ng pagbibigay para sa lahat. Para sa ilang grupo ng pensyonado, ito ay isang one-time na ayuda o augmentation payment na ibinibigay ng sabay-sabay. Para sa iba naman, ito ay nagiging bahagi ng kanilang permanenteng buwanang base pensyon. Ibig sabihin, ang 3,000 piso na iyon ay idinagdag na sa regular na buwanang halaga ng kanilang pensyon magpahanggat sila ay buhay. Ito ang pagkakaiba na kailangang malaman ng bawat isa sa inyo bago kayo pumunta sa SSS office o tumawag sa kanilang hotline. Sino ang makikinabang nito? Para sa mga pensyonado na nagsimulang makatanggap ng kanilang buwanang pensyon bago ang taong 2021,
May adjustment na isinasaalang-alang ang SSS para sa inyong base monthly pension. Ang SSS ay nagsimula ng magpatupad ng pension increase na katumbas ng 1,000 piso noong taong 2017 at ngayon ay may bagong round ng adjustment na isinasama sa 2026 payment cycle. Ang epekto ng pagbabagong ito ay dapat na makita na sa inyong Mayo at Hunyo 2026 disbursement. Kung hindi ninyo nakita ang pagbabago, kung ang inyong pensyon ay pareho pa rin ng halaga kagabi, katulad ng nakaraang buwan, ito ay isang red flag na kailangan ninyong aksyonan agad. Para sa mga pensyonado na ang Average Monthly Salary Credit o AMSC, ito ang average na sahod na inilaan sa inyong SSS contribution records noong nagtatrabaho pa kayo, ay nasa mababang bracket, halimbawa 2,000 piso hanggang 5,000 piso bawat buwan. Noong aktibo pa kayo sa trabaho, ang inyong base pension ngayon, pagdating ng bagong disbursement cycle, ay maaaring umabot na sa 4,000 piso hanggang 6,000 piso bawat buwan. Para naman sa mga may mas mataas na AMSC, nasa 10,000 piso pataas, ang pensyon ninyo ay maaaring nasa 8,000 piso hanggang 12,000 piso o higit pa depende sa inyong total na bilang ng kontribusyon at ang average na sahod ninyo noong nagtatrabaho pa kayo. At tandaan, kung kayo ay nagtatrabaho sa formal sector ng maraming taon at consistent kayong nagbabayad ng maximum na kontribusyon, ang inyong pensyon ngayon ay maaaring mas mataas kaysa sa inaasahan ninyo. Ngayon, nais kong pag-usapan ang mga kondisyon na kailangang matugunan para maging eligible kayo sa adjustment na ito. Hindi lahat ng may SSS card ay automatikong makakatanggap ng mas mataas na pensyon. Una, kailangan kayong official na Qualified Retirement Pensionado. Ibig sabihin, nagsimula na kayong makatanggap ng regular na buwanang pensyon mula sa SSS at hindi lang ang lump sum o one-time payment. Kung pinili ninyo ang lump sum noong nag-retire kayo, ang sitwasyon ninyo ay iba at kailangan kayong direktang makipag-ugnayan sa SSS para malaman ang inyong mga option. Pangalawa, kailangan ninyong natugunan ang minimum na bilang ng kontribusyon. Karaniwan ay 120 months o 10 taon ng bayad sa SSS bago kayo nag-retire. Pangatlo, at ito ang laging napapalampas ng marami, kailangan ay aktibo at updated ang inyong SSS account, ang inyong personal na impormasyon, ang inyong address, ang inyong contact number, at pinakamahalaga, ang inyong payment details ay kailangan na napapanahon at tama sa records ng SSS. Para sa ating mga viyuda at viyudo, ang mga asawa ng isang namatay na miyembro ng SSS na kasalukuyang tumatanggap ng survivor's pension, makinig kayo ng mabuti. Ang survivor's pension ay karaniwan ay 50% ng buwanang pensyon ng inyong namatay na asawa. Ngayon, kung ang base pension ng inyong asawa ay na-adjust at tumaas, ang inyong survivor's pension ay maaaring tumaas din ng proportional. Hindi ito automatiko sa lahat ng kaso. Kailangan ninyong direktang i-verify sa SSS kung ang adjustment ay naaangkop sa inyong sitwasyon. Magdala ng inyong marriage certificate, ang death certificate ng inyong asawa, at ang inyong sariling valid ID kapag pumunta kayo sa SSS office para sa verification na ito. Para naman sa mga may dependent na anak, lalo na ang mga batang may kapansanan, o mga dependent na under 21 at hindi pa kasal, ito ay nagdadagdag ng 10% ng inyong base pension bilang karagdagang benepisyo para sa bawat isa sa kanila. Kaya kung ang inyong buwanang pensyon ay 6,000 piso at kayo ay may isang qualified dependent na anak, ang karagdagang 600 piso bawat buwan ay para sa inyo. Sa loob ng 1 taon, iyon ay 7,200 piso na dagdag. Tiyaking nakaregister ang lahat ng inyong qualified dependents
sa SSS records ninyo. Maraming pensyonado ang hindi nag-u-update ng kanilang dependent records at nawawalan sila ng benepisyong ito nang walang alam. Pag-usapan naman natin ang isa sa mga paksang palagi ninyong tinatanong, ang schedule ng disbursement. Paano at kailan kayo matatanggap ng inyong pensyon? Ang SSS ay may nakatakdang sistema ng pagpapalabas ng pensyon batay sa huling digit ng inyong SSSID number. Kung ang inyong SSS number ay nagtatapos sa digit na 1 o 2, ang inyong pensyon ay karaniwang inilalabas sa unang linggo ng bawat buwan. Kung nagtatapos ang inyong numero sa 3 o 4, pangalawang linggo ng buwan. Kung sa 5 o 6 naman, ikatlong linggo. And kung ang huling digit ng inyong SSS number ay 7, 8, 9 o 0, ika-4 na linggo ng buwan ang inyong disbursement period. Bukas, Mayo 27, 2026, ang mga pensyonado na ang SSS number ay nagtatapos sa 1 o 2 at ang kanilang disbursement ay nagsimula sa unang linggo ng Hunyo. Maaari na kayong magsimulang mag-monitor ng inyong account para sa updated na halaga. Para sa lahat ng iba pa, alamin ang inyong exact week batay sa inyong huling digit at bantayan ang inyong account sa tamang oras. Ngayon, tungkol sa kung paano ninyo matatanggap ang inyong pensyon. Ang SSS ay nagbibigay ng maraming option sa mga pensyonado. Una, ang UMID card o Unified Multipurpose ID. Ito ang pinakamaginhawang paraan para sa karamihan ng ating seniors. Maaari kayong mag-withdraw sa kahit anong SSS-accredited na ATM or over-the-counter sa mga partner banks tulad ng RCBC, BancNet at iba pang mga institusyong pinansyal na kasosyo ng SSS. Pangalawa, ang e-wallet options, ang GCash at iba pang digital wallet platforms ay maaari nang i-link sa inyong SSS account para direktang mapunta ang inyong pensyon sa inyong smartphone. Ito ay napaka-convenient lalo na para sa mga seniors na hindi na kaya pang pumunta sa bangko o sa SSS office. Pangatlo, ang direct bank credit. Kung kayo ay may personal na bank account sa isang SSS accredited na bangko, maaari ninyong iset up ang direct crediting ng inyong pensyon doon. Isang napakahalaga at madalas na hindi sinasabi sa ating mga seniors. Kung hindi kayo naka-enroll sa kahit anong payment channel, ibig sabihin wala kayong bangko, UMID o e-wallet na nakakonekta sa inyong SSS account, ang inyong pensyon ay maaaring ma-hold o maantala ng ilang buwan. Ang SSS ay nagpadala na ng mga abiso at notification tungkol dito. Ngunit marami sa ating mga seniors ang hindi nakatanggap ng maayos na impormasyon, lalo na ang mga nakatira sa malalayong probinsya o sa mga lugar na mahirap ang komunikasyon. Kaya ngayon pa lang, bago pa lumipas ang araw na ito, plano na ang inyong pagpunta sa pinakamalapit na SSS branch para i-update ang inyong payment channel details. Ito ang isa sa mga hakbang na walang maaaring gumawa para sa inyo maliban sa inyong sarili. Nais ko ring pag-usapan ang isang paksa na karaniwang iniiwasan sa mga ganitong video, ang mga posibleng pagbawas o clawbacks sa inyong pensyon. Oo, kababayan, may mga sitwasyon kung saan ang SSS ay maaaring bawasan ang inyong pensyon o humingi ng refund ng labis na bayad. Kailangan ninyong malaman ang mga ito para hindi kayo mahuli sa pagbabago. Una, ang re-employment issue. Ayon sa batas, ang isang SSS retirement pensionado ay hindi maaaring makatanggap ng buong buwan ng pensyon habang aktibong nagtatrabaho bilang empleyado at may employer na nagbabayad ng SSS contributions para sa kanya. Kung kayo ay nag-retire na, ngunit nagtatrabaho pa rin sa isang kumpanya, at ang inyong employer ay nagko-contribute pa rin sa SSS para sa inyo, ang inyong pensyon ay maaaring masuspend. Kung ito ang inyong sitwasyon, kausapin ang inyong HR department at direktang makipag-usap sa SSS para malaman ang tamang hakbang na dapat gawin. Pangalawa, ang Annual Confirmation of Pensioners o ACOP.
Ito ay isang taon-taong proseso kung saan kailangan ninyong i-confirm sa SSS na kayo ay buhay pa at patuloy na natatanggap ang inyong pensyon. Ito ay ginagawa ng SSS para tiyakin na ang mga pensyonado na namatay na ay hindi pa rin nakakatanggap ng bayad sa pangalan nila. Ang deadline ng ACOP ay karaniwan ay buwan ng inyong kaarawan, ngunit lubos na inirerekomenda ng SSS na gawin ito ng mas maaga kaysa sa deadline. Kapag hindi ninyo nagawa ang ACOP sa tamang panahon, ang inyong pensyon ay maaaring ma-hold o masuspend habang hindi pa nito nagagawa. Ang magandang balita, maaari na kayong gumawa ng ACOP online sa pamamagitan ng My SSS portal. Hindi na kailangan pang pumunta sa opisina para sa simpleng confirmation na ito. Pangatlo, ang mga kaso ng overpayment. May mga pagkakataon kung saan ang SSS ay nagpadala ng labis na bayad dahil sa sistema error at pagkatapos ay hihilingin nila ang refund ng labis na halagang iyon. Huwag matakot kung mangyari ito sa inyo. Ang inyong karapatan bilang pensyonado ay malinaw. Bago kayo pumayag sa anumang deduction or refund scheme, humingi ng nakasulat na breakdown ng computation mula sa SSS. Ang bawat kalkulasyon ay dapat na transparent at naipaliwanag sa inyo ng maayos. Huwag hayaang i-pressure kayo ng sinuman na pumayag ng walang sapat na impormasyon. Ngayon, ito ang bahagi na paborito ko. Ang mga benepisyo na nandoon na para sa inyo, ngunit hindi ninyo alam na dapat ninyo itong hinahanap at kinukuha. Una, ang SSS Pension Loan. Oo, maaari kayong mag-loan kahit retired na kayo. Ang SSS ay may programa ng pension loan para sa mga qualified na pensyonado at ang maximum na halagang maaaring i-loan ay hanggang 32,000 piso para sa mga eligible na pensyonado na natutupad ang mga kondisyon. Ang interest rate ay mas mababa kumpara sa mga pribadong pautang at ang pagbabayad ay direktang ibabawas sa inyong buwanang pensyon sa isang maayos na paraan. Ito ay nakakatulong sa mga emergency na gastos tulad ng medical procedures, pag-aayos ng bahay pagkatapos ng calamity o iba pang biglang pangangailangan. Pangalawa, ang PhilHealth Integration. Bilang SSS pensyonado, kayo ay automatikong covered ng PhilHealth at ang inyong PhilHealth premium ay direktang ibinabayad ng SSS sa inyong ngalan. Ngunit alam ninyo ba na mayroon kayong mga karagdagang karapatan sa ilalim ng PhilHealth na hindi ninyo nino-notify? Ang mga senior citizen na pensyonado ay may mas mataas na benefit package sa ilalim ng PhilHealth compared sa regular na miyembro. Tiyakin na ang inyong PhilHealth records ay updated at nakalink sa inyong SSS account. Kapag na-hospitalize kayo, maaaring malaki ang matitipid ninyo sa gastos kapag tama at kumpleto ang inyong mga records. Pangatlo, ang social pension para sa indigent seniors. Ito ay isang programa ng DSWD o Department of Social Welfare and Development para sa mga senior citizens na 60 pataas na walang regular na source of income at hindi miyembro ng SSS o GSIS. Para sa mga seniors na ang SSS pensyon ay napakaliit o wala talaga, maaaring i-apply ang programang ito sa inyong lokal na opisina ng DSWD. Ang benepisyo ay isang buwanang ayuda na tumutulong sa pangunahing pangangailangan ng inyong pang-araw-araw na buhay. Ibahagi ang impormasyong ito sa inyong mga kaibigan at kapitbahay na maaaring hindi pa nakakaalam ng programang ito. Pang-apat, ang 20% Senior Citizen Discount. Sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act ng Pilipinas, ang bawat senior citizen na 60 pataas ay may karapatang makatanggap ng 20% na diskwento sa lahat ng gamot at mga medical na produkto, sa pagkain sa mga restaurant at fast food establishments, sa transportasyon, sa mga utility bills sa bahay, at sa marami pang iba. Gamitin ninyo ang inyong Senior Citizen ID sa lahat ng pagkakataon. Maraming seniors ang nahihiyang mag-avail ng diskwento ito, ngunit kababayan,
Ito ay inyong legal na karapatan at hindi ito nakita sa inyong mga taon ng pagtatrabaho at pagbabayad ng buwis. Huwag mahiya. Gamitin ninyo ito ng buong buo. Panglima, ang mga programa ng inyong lokal na pamahalaan. Maraming LGU or local government units sa buong Pilipinas ay may sariling mga programa para sa senior citizens na higit pa sa national law. May mga barangay at munisipyo na nagbibigay ng buwanang cash assistance na 500 piso hanggang 2,000 piso para sa lahat ng registered senior citizens sa kanilang jurisdiksyon. May mga nagbibigay ng libreng medical consultation, libreng gamot mula sa sentro ng kalusugan, at libreng dental services. Bisitahin ang inyong barangay hall at munisipyo at tanungin ang inyong barangay captain o barangay health worker tungkol sa mga available na programa para sa mga senior citizens sa inyong lugar. Hindi lahat ng parehong benepisyo ang makukuha sa lahat ng lugar, ngunit kailangan ninyong malaman kung ano ang available sa inyo. Pag-usapan din natin ang isang tanong na madalas itinatanong, ang pension ba ay binubuwisan? Ang magandang sagot para sa karamihan ng ating mga seniors, hindi. Ayon sa National Internal Revenue Code ng Pilipinas, ang SSS Retirement Pension ay exempt sa income tax. Ibig sabihin, ang buong halaga ng inyong buwanang pensyon mula sa SSS ay para sa inyo at wala kang ibabawas na buwis sa BIR para dito. Ito ay isa sa mga malaking benepisyo ng pagkakamiyembro sa SSS na hindi lagi pinagtutuunan ng pansin. Gayon din ang GSIS pension para sa mga dating gobyerno empleyado, exempt din ito sa income tax. Ngunit mag-ingat, kung kayo ay may ibang source ng kita tulad ng negosyo, rental property, o freelance work, ang mga kita doon ay maaaring subject pa rin sa income tax. Ang SSS pension mismo ay malinis, ngunit ang inyong kabuuang kita mula sa iba't ibang pinagkukunan ay maaaring may tax implications. Kung may duda kayo, kumonsulta sa isang certified public accountant o direktang tanungin ang BIR. Nais ko ring ibahagi ang ilang praktikal na payo para sa mga plano pang pumunta sa SSS office para sa iba't ibang concern. Una, mag-book ng appointment online sa SSS website o sa My SSS app bago pa man kayo lumabas ng bahay. Ang walk-in na pagpunta sa SSS, lalo na sa malalaking branch sa Metro Manila, Cebu o Davao, ay maaaring magresulta ng ilang oras na paghihintay sa linya. Sa online appointment, makakakuha kayo ng nakatakdang oras at maaari kayong direktang maproseso. Pangalawa, dalhin ninyo ang lahat ng kailangan sa isang pagkakataon. Karaniwan, kailangan ang isang valid government ID, ang inyong SSS ID o UMID card, birth certificate, at anumang dokumento na may kaugnayan sa inyong concern. Kung para sa isang family member na dependent kayo pupunta, dalhin din ang kanilang birth certificate or marriage certificate. Pangatlo, gamitin ang MyTulDoc SSS online portal para sa mga transaksyon na magagawa na online tulad ng pag-check ng contribution records, pagtingin ng pension status at disbursement history, at pag-monitor ng loan balance. Ang website ay nasa sss.tuldok.gov.ph at libre ang pagpaparehistro. Marami sa mga concern ng seniors ay nare-resolve na online nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Pang-apat at pinakamahalaga, i-document ang lahat. Kapag nakausap ninyo ang isang SSS representative o agent, kunin ang reference number ng inyong concern. Kung may issue na hindi nare-resolve sa loob ng isang araw, huwag umalis ng walang nakasulat na reference number at pangalan ng agent na inyong nakausap. Ito ang inyong proteksyon at patunay na nagsimula na ang inyong request. Para sa mga seniors na nagtatanong kung paano mapapalaki ang halaga ng inyong tinatanggap, mayroon akong ilang mungkahi. Una at pinakaimportante, kung hindi pa kayo nag-retire at nagpapaisip pa rin kung kukuha ng lump sum o buwanang pensyon, sa karamihan ng kaso,
ang buwanang pensyon ay mas mapakinabangan sa mahabang panahon. Kalkulahin natin ito ng mabilis. Kung ang inyong buwanang pensyon ay 6,000 piso at kayo ay 60 taong gulang ngayon na may malusog na katawan, sa loob ng 20 taon matatanggap ninyo ang kabuuang 1,440,000 piso. Isipin kung ang lump sum ay mas mababa rito. Sa karamihan ng kaso, para sa mga malulusog na senior, ang buwanang pensyon ay mas kapaki-pakinabang. Pangalawa, tiyakin na nakaregister ang lahat ng inyong qualified dependents sa inyong SSS records. Ang karagdagang 10% ng base pension para sa bawat dependent ay maliit sa isang buwan, ngunit malaki sa loob ng isang taon. Pangatlo, i-explore ang lahat ng available na supplemental programs tulad ng nabanggit natin, ang DSWD Social Pension, ang LGU programs, at ang PhilHealth Additional Benefits. Mga minamahal na senior citizens, nais kong magtapos ng may mensahe mula sa puso. Ang inyong pensyon ay hindi isang regalo, hindi ito ayuda, hindi ito awa ng pamahalaan. Ang inyong pensyon ay karapatan na inyong pinaghirapan sa loob ng maraming taon ng pagtatrabaho, ng pagbabayad ng kontribusyon, ng paghahanap buhay para sa inyong pamilya. Ang bawat pisong ibinayad ninyo sa SSS sa loob ng inyong mahabang karera ay may katumbas na benepisyo na naghihintay sa inyo. Responsibilidad ninyo at responsibilidad nating lahat na mahal kayo na tiyakin na natatanggap ninyo ang lahat ng dapat sa inyo. Bukas, Mayo 27, 2026, bantayan ang inyong account. Suriin ang halaga ng inyong natanggap at ikumpara ito sa nakaraang buwan. Kung may pagkakaiba na hindi ninyo maintindihan, pumunta agad sa pinakamalapit na SSS branch o tumawag sa kanilang hotline sa numero 1455. Ang inyong mga katanungan ay mahalaga at may karapatang masagot ng maayos at malinaw. Huwag mahiyang magtanong. Huwag hayaang ang hiya o pangamba ay pumigil sa inyo sa pagkuha ng pera na lehitimong para sa inyo. Ibahagi ninyo ang video na ito sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kapwa senior sa grupo chat. Marami sa kanila ang maaaring hindi pa nakakaalam ng mga pagbabagong ito at ang isang simpleng share ay maaaring magbago ng kanilang buhay sa mga darating na buwan. I-subscribe din kayo sa aming channel para sa pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS at lahat ng benepisyo para sa ating mga minamahal na senior citizens. Ingatan ninyo ang inyong kalusugan. Ingatan ninyo ang inyong sarili at palagi ninyong tandaan, kayo ay karapat-dapat sa pinakamabuting buhay pagkatapos ng lahat ng inyong sakripisyo at pagmamahal sa inyong pamilya. Hanggang sa muli, kababayan, maraming salamat po.